Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan.
Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umaga ipadama ang pag-ibig mo at paggiliw, at sa aming buong buhay may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtatagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin, makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa araw na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po mga kapatid kay Kristo. Magandang umaga din po, Father. Parang yung commentator lang ang narinig ko. Isang magandang umaga po mga kapatid kay Kristo. Magandang umaga po, Father. Yung. Ako po ay isang relihiyosong pari. At pinadala po ako para mag-aral ng theology sa Africa sa loob ng 4 na taon. Part po ng formation namin ay mag-undergo ng pastoral exposure. Kaya pinadala po ako sa mission area namin sa Tanzania. Part po ng immersion ay yung makipamuhay sa lokal, sa mga taga doon. At meron po kaming pinuntahang isang bahay. At yung bahay na iyon ay hindi po pala na-inform na dadating kami. Pagdating namin sa bahay, nagulat yung may bahay na dumating kami. At agad-agad naghanda si nanay.
at inalok kami ng pwede niyang mai-offer. Gusto niyo po ng kape? Gusto niyo po ng soft drinks? O gusto niyo po ng beer? Pag bumisita po kayo sa Tanzania, part ng kultura nila, yung i-offer sa inyo ay beer. Sabi ko, okay na po ako sa soft drinks. Ano? Pero katulad nung nanay sa bahay na naghanda para sa amin, ganun din ang itinuturo ni Jesus sa ating ebanghelyo. Na sa paghahanda, merong pag-asa. Kapag tayo'y naghahanda, tayo din ay umaasa. Kaya kung nakikita natin si Jesus na nakapako sa krus, hindi kalungkutan ang kanyang dala. Hindi kapighatian, kundi pag-asa. Pag-asa na tinubos tayo. At nangyari na yung pag-asang yun. Kaya sa unang punto po ng aking pagbabahagi na sa paghahanda may pag-asa. Yun yung katulad na sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Hindi nawala ng pag-asa si San Pablo sa mga taga-Tesalonica na tumibay ang kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap. Pinili pa rin nila ang Diyos. At hindi rin sila nawala ng pag-asa dahil alam nila na may darating. Alam nila na may iniintay sila sa kanilang paghahanda. At yun ay si Jesus. Katulad din ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang sabi niya, hindi tayo binibigo ng pag-asa. Hope does not disappoint us. Kaya kung tayo'y umaasa, hindi tayo madidisappoint. Ano po? Naghahanda tayo para ihanda ang sarili natin sa pagdating muli ni Kristo. Katulad ng santo na ating ipinagdiriwang ngayon, si San Agustin. Ano po? Nakita niyang may pag-asa. Dati siyang makasalanan, nakita niyang may liwanag pa at pag-asa. Kaya mas pinili niyang magbagong buhay. Yung conversion niya, doon niya nakita yung daan, yung paghahanda para sa pagdating ni Kristo sa buhay niya. Si San Padre Pio, isa sa mga popular na kanyang motto, pray, hope, and don't worry. Maging si Padre Pio ay nabuhay ng may pag-asa. At kaya tayo lumalapit sa Kanya para tulungan tayong madama rin yung parehas na pag-asa. Kung minsan may makaramdaman tayo na parang wala ng solusyon. Sa Kanya tayo lumalapit. Dahil ang dala niya ay pag-asa. Tinutulungan niya tayong ilapit kay Kristo para mabuhay yung pag-asang yun. Kaya nga kung ang asawa ninyo ay lasinggero, sugarol, may pag-asa pa. Hindi lang ngayon, ano po, subalit may pag-asa pang magbago yan. Kung ang anak po ninyo ay matigas ang ulo, tamad mag-aral, may pag-asa pa. Magbabago din yan sa awa at grasya ng Diyos. Ikalawa, mapalad ang mga taong naghahanda. Sa ating ebanghelyo, ginamit ni Jesus ang talinhaga ng magnanakaw. Wala naman magnanakaw na nagpapa-schedule sa may bahay. O sa isang linggo, magnanakaw ako sa ganitong oras. Hindi. Ano ho? Kasi darating ang magnanakaw sa hindi natin inaasahang oras at araw. Tulad din ng pagdating ni Kristo sa buhay natin. Marahil yung iba sa atin dati ay makasalanan. Pero nung dumating si Kristo sa buhay natin,
may conversion. Dumating sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Ako nga po nagtatrabaho na dati ng 5 taon. At dumating si Kristo sa buhay ko. Tumigil ka sa trabaho mo, magpari ka. At ngayon nakatayo sa harapan ninyo. Dumadating si Kristo sa hindi natin inaasahang oras at araw. Kaya mapalad yung mga taong marunong maghanda. Hindi na mga kung ano-anong ulam, kundi ihanda ang ating sarili. At sa ating ebanghelyo, ipinakita rin ni Kristo yung 2 klase ng katiwala. Una, yung katiwalang tapat. Pangalawa, yung katiwalang hindi tapat. Kaya, yung katiwalang tapat, anong ginawa ni Kristo, ng Panginoon? Ginawa siyang tagapamahala pa ng lahat ng kanyang ari-arian. Ganun siya kapalad. At anong ginawa ng Panginoon doon sa hindi tapat na katiwala? Pinarusahan. Ano po? Dahil wala namang ibang ginawa yung di tapat kundi mag-inom, kumain, at alilain yung kapwa niya alila. Believe me or not, but we are all servants. Maging tayo ay katiwala din. Hindi man ang ari-arian, kundi katiwala ng pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Minsan po ako na-assign dito sa Valenzuela, sa Ugong, Barangay Ugong. Nagpatulong po sa akin yung parish priest na magpa-communion sa misa. At ang mga sumimba ay grade 11, grade 12. Nagulat ako sa sagot ng mga bata. Sabi ko, katawan ni Kristo. Ang sagot sa akin ng bata, thank you po. Opo. Yung iba tumatango lang. Tayo bilang mga katiwala ng pananampalataya ng Diyos, ganito ba natin inaakay ang mga bata? At sila ang kinabukasan ng ating simbahan. Mga magulang, ninong at ninang, paano natin inaakay ang mga bata sa buhay pananampalataya? Simpleng amen, hindi masagot. Thank you po. Opo. Nabigo ba tayo bilang mga katiwala? O tayo ba'y mga tapat na katiwala? Kaya ako po natutuwa ako sa isang pamilya na sumisimba. Kasama si nanay, si tatay, si lola, si tita. Kasama ang mga bata at anak. Bakit? Kasi sa murang edad ng mga bata, natututo sila kung sino si Kristo. Sa ganyang paraan, napapatunayan natin na tayo'y maging katiwala din, mga tapat na katiwala ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito ay hinahamon tayo ng Diyos. Hinahamon tayo ng mga pagbasa na maging mga tapat na katiwala rin at maging mga tapat na tagasunod niya. Amen. Tayo po ay magsitayo. Mga kapatid, sama-sama tayong pumasok sa pintuang ibinubukas sa atin ng ating mahabaging Ama. Hingin natin sa Kanya ang mga biyaya at pagpapalang maghahatid sa atin sa Kanyang kaharian. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang makipot na pintuan sa kaharian ng Diyos ay maipamalay ng simbahang Katolika sa lahat ng mga mananampalataya at sa pangunguna nawa ng banal na Papa ng lahat ng mga obispo at mga pari ay mailapit nila ang sambayanan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
upang ang pagdulog sa kaharian ng Diyos ay ang maging mithiin ng lahat ng bansa sa buong daigdig, at pagsumikapan nawa ng sangkatauhan na makatahak sa daang punong-puno ng kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagsubok at pagtitiis na nakakatagpo ng mga kapatid nating dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, ang maging ugat nawa ng kanilang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. At sa sandaling katahimikan, ipanalangin po natin ang ating mga sariling intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, ibuhos mo nawa sa amin ang iyong walang hanggang awa at ipagkaloob mong makatahak kami sa tunay na daan na maghahatid sa amin sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Hesukristo, nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sunod
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin, upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At naway pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at pag-asang mula kay Kristo. Salamat sa Diyos.